Noong unang panahon, payapang namumuhay sina Boysen at Davis sa engineering. Ngunit nagbago ang lahat nang maabot nila ang ikalawang taon. Ang PPC lang na kayang kontrolin ang pananatili sa regular status nila ang makakapigil sa kanila. Ating tuklasin ang kanilang paglalakbay upang masagot ang kanilang mga tanong. What is culture? Para maunawaan natin ang kulturang popular, dapat lang natin malaman kung ano nga ba ang isang kultura, bakit may ganito, at paano ito nauuso. Master, ayon sa reading natin, nauuso ang isang bagay dahil naipapasa ito sa social environment mula sa mga taong nakakasalamuha natin at sa mga impormasyong naririnig natin. Maraming salamat, Davis. Tumpak ka riyan. Katulad nga na sinabi ng inyong kaklase, yun din ang sinabi ni Richard Williams noong 1983. Expound pa natin. Halimbawa, ang original Pinoy music. Original nga ba ito? Remember class, malaki ang impluensya ng mga nanakop sa atin noon. Kaya naman hinubog nila ang ating paglikha ng mga tugtugin. Master Weatherguard, so ang popular culture natin ay pwede pang magbago sa hinaharap? Tama, ang kultura ay hindi static. Kaya ang popular culture ay palaging binibigyan ng kahulugan sa pamamagitan pa ng ibang anyo ng kultura. Ngayon, lumipat naman tayo sa ideology. Ayon kay John Story, ito ay isang sistema o koleksyon ng mga ideya na may impluensya sa pananaw ng tao. Halimbawa, tila sa isang pelikula, may isang karakter na mahirap pero nagsusumikap. Matatanim sa mindset ng mga manonood na para yumaman ka, magsusumikap ka lamang. Well, kailangan mo talaga yun para yumaman, pero hindi lang naman yun ang kailangan. Nariyan pa ang kinalalagyan mo. Nasaan ka ba at anong estado mo sa buhay? Angas naman ito ni Master, naging networker bigla. Mindset ba? Mindset? Sa kalagitnaan ng talakayan ay inabutan ng antok itong si Boysen. Subalit hinayaan na lamang siya ng kanilang propesor na si Master Weatherguard. Dahil hindi naman binabayaran ang guro para gisingin ang natutulog niyang estudyante. Nangyari? Ikaw kasi. Pero naalala ko naman yung mga sinasabi ni Sir. Konting recap nga, ano na sumunod sa ideology? Kahit ngayon, hindi ko na nasundan. Common sense lang tol. Ang ideology ay mga bagay na may impluensya sa mindset natin. Ito yung mga ideolohiya na nagpapapaniwala sa atin na ang tagumpay ay laging nakabase sa pagsisikap kahit na may mga hadlang na hindi natin kontrolado. Pero malalagpasan mo rin naman yung mga hadlang na yun kapag nagsumikap ka, di ba? Magandang tanong, Boysen. Ang nais ko lang naman ipahiwatig ay ang pagkakaroon ng fixed mindset. Kapag nakarinig ka ng ganitong bagay, matik, yun na siya kagad o yun lang dapat. Ito di ba galing kang science high school? Pag sinabing taga-sci-hi, magaling ka na ba sa lahat ng bagay? Hindi po, Master. Exactly. Pero natatanim sa mga mindset ng mga kaklase mo na ganito ka, ganoon ka, na kahit na alam mo ang realidad ay hindi. Dito rin papasok yung tinatawag nating false consciousness na nagsisilbing maskara ng mga tao kung saan pinaninindigan nila ang isang bagay na hindi naman talaga totoo o tunay. There is no war in Pasingse. Pabulong na bigkas ni Boysen nang maintindihan ang sinasabi ni Master. Ang Basingse ay isang lugar sa Earth Kingdom mula sa palabas na Avatar, The Last Airbender. Nilusob ng Fire Nation ang Air Temple, Water Tribe,
pati na rin ang Earth Kingdom upang masakop ang buong mundo. Subalit matibay ang bansang ito, kaya hindi pa rin natitibag sa loob ng 100 taong digmaan. Hoy, I understand that reference. Well, technically, nung time nila sa Earth Kingdom, wala man talagang war sa Ba Sing Se. Dahil ang digmaan ay nasa labas ng Ba Sing Se. Sa labas ng walls nito yung mga giyera, yung mga patayan dahil sa paglusob ng Far Nation. Pinapanatili ng militar nila na mapaniwala yung mga tao na walang digmaan para hindi sila magpanik. Oh, napunta na tayo sa Avatar. Pero magandang halimbawa yon. Baka may maisip kayo katulad sa Pilipinas, chat nyo lang ako. Class dismissed. Matapos ang klase ay lumabas na agad ang dalawa nating bida upang linawin ang mga bagay na nakatulugan ni Boysen. Pero nanonood mo ba yung sa definition? Basta sabi lang ni Master, ayon daw kay Story, walang fixed na definition ng popular culture. Kala ko ba so common sense ha? Kasi nga nagbabago siya from time to time. Depende sa uso hanggang sa makasanayan. Ito, well liked by many people at culture that is widely favored or liked by most people. Basic? Oh, kalma, mahaba pa. Elite culture. Ang pop culture ay maaari ding mga produkto ginawa para sa masa. Pero nasa mindset ng mga elitista ay walang alam ang mga tao tungkol dito. Alam mo bang, maasim ang spaghetti sa Italy? Malayong malayo siya sa spaghetti na alam natin dito sa Pilipinas. Masarap pa yun? At di mas gugustuhin ko pa rin ang Filipino sweet spaghetti. Teka. Kung halimbawang maging maasim ang spaghetti sa Pilipinas, paano pa ito magiging parte ng kultura kung tatanggihan lang din naman siya ng mga Pilipinong tulad ko? Nakangasa naman talaga ako sa mindset mo, Boysen. Buti na tanong mo. Kasi nga, ang pop culture ay parang isang negotiation. May nilikha ang mga nasa itaas, pero nasa tao pa rin kung tatanggapin ba ito. Sa modernong panahon, naghalo na ang natures ng popular culture na authentic at commercial. Pwede nating tanggapin ang pop culture at baguhin ito ayon sa ating nais o gumawa rin ng bagong kultura. Oh, I see. Kaya naman pala maraming nauso ngayon. Memes, kailan lang nauso yung nalalaro yung pangalan ng famous brands sa places, di ba? Mag-usap sa Bread Talk, mag-polo sa Antipolo, mag-subtract sa Addition Hills, marami pang iba. Entertaining siya sa maraming tao, kaya naging parang kultura na ito. Sige, Davies. Thank you for your clarification, ha? Malaking tulong ito para sa FST namin. Tara, kain! Di pre, magbabike muna ako. Aba, sige mag-ingat ka, Davies.